Pero nga no, ang dami po kasi layers ng issue na ito eh. Kaya dapat hindi po tayo naliligaw. Isipin nyo mabuti, ano ba yung punot dulo nito? Hindi po ba kasi siya yung arkitekto ng peking drug war nitong si Rodrigo Duterte? Ilang libo po yung pinagpapatay nila na walang due process na natanggap. Sino po ba yung baboy sa karapatang pantao ng libo-libo mga Pilipino? Shoot first, explain later. Paano makakapagpaliwanag yung taong patay? Nung sila'y nandyan sa pamahalaan, nung sila'y naghahari-harian, ano yung sabi ni Bato? Na may mga nadadamay na mga inosenteng bata. Shit happens. Well, in his case now, it's not shit happens. Ginusto mo yan and you deserve it. Ano ba yung sinabi dati nito si Alan Peter Cayetano sa isang panayam, sa isang foreign journalist? 'Di ba ang sidhi ng kanyang pagtatanggol dito sa drug war ni Rodrigo Duterte at ang claim nila kahit libo-libo yung pinagpapapatay ng mga panahon na yon, lahat daw yun ng laban. Kaya pinagpapatay. Kayo tanongin ko, ano man yung kulay nyo sa politika, gamitin na lang natin yung official numbers ng Philippine National Police bago sila huminto ng pagpapalabas sa publiko ng tinatawag nila noon na real numbers. Di ba hindi bababa sa 6,000 yung sinabi nilang napatay sa legitimate anti-illegal drug operations? Maniniwala ba kay lahat yun ng laban? Paano nyo masasabing lahat yun ng laban? Ilan po ba ron sa higit 6,000 kaso o biktima ang talagang inimbestigahan yung mga pagkakataon o yung mga insidente ng pagpatay sa kanila? Ilan po ba doon sa mga pulis na sangkot doon sa mga patayan na yon, doon sa mga operasyon na yon, na sinasabi nila mayroong presumption of regularity? Ilan po ba ron sa mga pulis na yon yung inimbestigahan ng Internal Affairs Service? Ilan po ba sa mga pulis na yon na yung mga baril nila isinuri at minatch doon sa mga biktima? Kakarampot. Baka mabibilang sa sarili natin mga daliri. Yun po yung garapalang kawalan ng due process na naganap ng panahon ng Duterte administration. Tapos ngayon, itong sina Bato de la Rosa, 10 ng kanyang mga kaalyado, nagngangawa pagdating sa due process. Na sa totoo lang, hindi pinagpakait sa kanya. Actually, napaka-privilege niya eh. Sipin mo, kanlungin ka ng Senado kahit merong lehitimong arrest warrant laban sa'yo. Di ba pag inisip nyo nga, obstruction of justice eh. Yung ginagawa dito ng Senate leadership. At alam nyo ang kawawa dito? For instance, yung OSAA, yung mga in charge para i-secure yung Senado, yung mga miyembro ng Philippine National Police, yung mga ahente ng National Bureau of Investigation, dahil sa personal na interest itong si Bato de la Rosa at sa mga political na interest itong sina Alan Peter Cayetano, baka sila pa yung madisgrasya. Hindi po natin alam kung sino po ba talaga nagpaputo kanina. Sinasabi ng NBI, wala silang tao dyan. At kung meron man na nagpunta, I don't know, di pa natin alam, wala naman daw dalang baril. That we have to validate. Ito, may nakikita rin ako mga nagko-comment dito. Sinasabi, baka naman sila rin yung nag-instigate niyan para magmukhang magulo at magmukha silang biktima. That we also need to verify. Pero the point is, ang gulo-gulo ng Senado ngayon sa pangunguna nitong si Alan Peter Cayetano. Dahil ang problema, inuuna niya yung political at personal na interest ninyo. Kaya nakakahiya sa institusyon. Saan kayo nakakita ng isang senador na nagtatatakbo at nagmukhang caricature? Alam nyo, dapat nga ang caricature, dinodrawing eh. Pero itong si Bato de la Rosa siya na mismo yung caricature. At yung kanyang caricature, hindi nakakatawa.
Di ba? Nakita niya yung meme na nagkakandara pa siya sa hagdanan. Tapos pagdating niya ron sa floor ng Senate, nagsusumbong. Ni-wrestling ako. Pinapakita yung sugat niya. Pwede ba? Laking katawan ni Senator Bato. Machong macho. Nakakatakot. Diba? Siya nga yung nag-implement ng drug war bilang Philippine National Police Chief. Huwag naman magdadrama. Huwag naman mag-iiyak. Diba? Mag-iwan naman sana ng kaunting dignidad para sa sarili niya. Hindi na rin sa O siguro, kung hindi sa sarili niya, doon na lang sa opisina na hinahawakan niya. Which brings me to my next point. Isipin niyo yung kalidad talaga ng mga senador natin. Oh. Ang daming caricature dyan sa Senado natin. Isang caricature na nakita natin dyan kanina. Yung paborito kong senador, si Senator Robin Hood Padilla. Diba? Di ba kayo nababawan doon sa reklamo niya dito kay Senator Kiko Pangilinan? Ang reklamo niya, sinigawan daw siya. Napanood niyo ba yung nangyari? Nagdedebate sila. Ang sinabi lang ni Kiko Pangilinan, I have the floor, Mr. President. I have the floor. Tumaas yung boses, pero hindi ibig sabihin sinigawan siya. At saka pwede ba? Dati kang action star, number 1 senator ka ng isang eleksyon, tapos magdadrama ka ng ganyan. Diba parang siyang bata? Parang toddler na nagtatantrum. Tapos ayaw pa tanggapin yung apology ni Kiko Pangilinan na ginawa pagkatapos. Magfa-file pa raw siya ng ethics complaint. Tingnan natin kung saan umabot yung ethics complaint na yan. Actually, magmumukha siyang katawa-tawa. Kung itutuloy niya yung ethics complaint na yan. Ang gusto niya kanina, mag-apologize itong si Kiko Pangilinan on the floor. Dahil dun daw nangyari yung pagsigaw sa kanya. Again, yung mensahe ko kay Senator Bato de la Rosa, same message dito kay Senator Robin Hood Padilla. Man up naman, magpakalalaki kayo ng konti. Again, using your machismo, no? Kasi wag masyadong sensitive, 'di ba? Konting pagtaas ng boses, iyak. Pwede ba? Tapos wag mo na sanang gamitin yung Muslim card na gusto mo mabura sa record yung pagsigaw sa'yo dahil ayaw mong makita, mabasa ng mga anak mo na ang isang Muslim na senador sinisigaw-sigawan lang. Pwede ba? Hindi yun ang nangyari. Huwag magdrama. Nakakabanas